Ang pagpapatuloy. Nang makita ni Joshua ang taong nasa loob ng kwarto ay naalala niya ang araw nang binigyan siya ni Duke Agnes ng isang kahon na naglalaman ng isang singsing na ibinigay sa kanya ng isang Magic Tower Master na tinulungan niya noon. At ang tawag sa singsing na ito ay Dawn Ring. Tinawag ng lalaking nakatalukbong si Joshua at sinabi niya na ipinadala daw siya ng Emperor para magbigay ng isang mensahe kay Joshua. Nagtataka naman si Joshua kung ano ito ang Emperor's Order at napatanong siya kung sino ba ang taong nasa harapan niya. Tumugon naman ang taong ito at sinabi niya na bahagi daw siya ng isang intelligence organization na direktang sumusunod sa ilalim ng Emperor na tinatawag na The Black Wind. Napaisip naman si Joshua nang marinig niya ito at sinabi niya sa kanyang pag-iisip na ang Black Wind daw ay isang super elite na grupo na kumikilos lang para sa Emperor at hindi magdadalawang isip na ibuhis ang kanilang mga buhay para lang sa Emperor. At ito rin daw ang grupo na kung saan kasapi rin ang kanyang matagal ng kaibigan na tinatawag sa palayaw na The Assassin King. Nagsalita naman ulit ang tagapagpadala ng mensahe ng Emperor at sinabi niya kay Joshua na makinig daw ito sa kanya dahil sasabihin na niya ang mensahe ng Emperor. Sinabi ng Emperor na tinanggihan daw ni Joshua ang alok ng the 4th Imperial Prince at patanong niyang sinabi na hindi ba daw sinabi ni Joshua na gusto lang daw niyang sundin ang kagustuhan ng Emperor. At sa kagustuhan daw ng Emperor ay masaya daw itong inaalok si Joshua na sumali sa The Imperial Knight simula bukas. At kung kakailanganin pa daw ni Joshua ay gagawa niya daw ito ng isang recommendation letter kung tatanggihan pa ulit ni Joshua ang alok na ito. At kung tatanggihan pa daw ito ni Joshua ay gagawin niya daw ang lahat at gagawa ng mga issue patungkol sa enrollment ni Joshua sa academy para ma-expel ito para lang mapasali niya sa Imperial Knight si Joshua. At yun lang daw ang mensahe ng kanyang Emperor sa kanya. At sinabi ng tao kay Joshua na ang utos daw ng kanyang kamahalan ay napagpasyahan na, kung kaya susundin daw ito ni Joshua at magtungo sa Imperial Palace sa lalong madaling panahon. At siya na daw ang bahala kumausap sa academy. Matapos marinig ang mensahe ng Emperor para sa kanya ay lumabas na si Joshua sa kwarto at umalis. Habang naglalakad, siya ay nakangiti at nagsalita. Sinabi niya na narinig niya na daw na may masiglang personalidad ang Emperor ngunit sa ngayon na naranasan na niya ito. Iba daw ito sa kanyang inaakala. Pero mayroon daw matalas na mga mata ang Emperor sa mga tao. At nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakad. Lumipat ang eksena na may isang batang sinusuntok ang isa pang bata at natama nito sa tiyan at bumagsak. At habang namimilipit ito sa sakit ay biglang hinawakan ang buhok nito at pinipilit na patayuin ng batang sumuntok sa kanya. At makikita na si Icarus pala ang batang binubugbog ng isa pang bata. Sinubukan namang pigilan ni Agaris ang batang bumubugbog kay Icarus at sinabi nitong tumigil na ito sa ginagawa niya dahil sinabi naman daw nilang dalawa ni Icarus na hindi naman sila nangingialam sa kanilang mga ginagawa kung kaya bitawan na niya daw si Icarus. Si Duncan Paul Donats pala ang batang bumubugbog kay Icarus. Nagulat naman si Duncan at nilinggan niya si Agaris at sinabihan niya ito na mukha daw hindi naiintindihan ni Agaris ang sitwasyon. At ipinaalam niya kay Agaris na silang dalawa daw ni Icarus ay tapos na. At makikita sina Natasha, si Gawag at si Veron na nakangiting nakatayo lang sa likuran. Tinanong naman sila ni Agaris kung bakit daw nila ginagawa ang lahat ng ito sa kanila ni Icarus. At ano daw ba ang kanilang ginawang mali? Sumagot naman si Gawag at sinabi niya kay Agaris na wala naman daw siyang may sinabi na may ginagawa sila ni Agaris na mali. Nagtataka naman si Agaris sa sinabi ni Gawag sa kanya. At tinanong ni Gawag kung ano kaya sa tingin ni Agaris ang rason kung bakit ginagawa nila ito. At pinaalam niya kay Agaris na ang dating kasalanan daw nito ay ang magkaroon ng maling kapatid. At ngayon naman daw ay dahil sa pagkakaroon nito ng maling kaibigan. Nagsalita naman si Agaris at sinabi niya na hindi pa man daw ganoon katagal nung nakapag-enroll ang sinasabi nilang kaibigan nila ni Agaris. At sa tingin ba daw ni Gawag ay tinuturing silang kaibigan ng batang yon. Nagsalita naman si Veron at sinabi niya na hindi daw siya nakakasigurado sa sinabi ni Agaris. Ngunit alam daw niyang mahilig daw ang batang iyong makialam sa mga bagay-bagay. Tinanong naman siya ni Agaris na kung ano ba daw ang ibig sabihin ni Veron. Sinagot naman siya ni Veron at sinabi nito na hindi na daw kailangan pang malaman ni Agaris ang mga detalye at ang kailangan lang daw nitong gawin ay simple lang. Gagawin lang daw niyang hostage sina Agaris at Icarus at tatawagin niya ang bata na yon.
At tinanong niya si Agaris na hindi ba daw ay nagawa na niya ito dati. At ang kailangan lang daw gawin ni Agaris ay ang parehong bagay na ginawa niya noon kagaya sa nangyari sa kanyang kuya na si Symmes. At naalala ni Agaris ang mga sinabi ng kanyang kuya sa kanya. Sinabi nito na kahit daw na magkaiba sila ng ina, sila pa rin daw ay magkapatid at pwede daw sabihin sa kanya ni Agaris ang lahat nitong problema na mayroon siya. At naalala niya rin nung bumagsak ang kanyang kuya sa harapan niya dahil sa pangbubugbog ni Veron dito. At dapat daw silang magpasalamat pa dahil ganito lang ang ginawa ni Veron sa kanila, na sa halip na sirain ang buong pamilya nila ay nilumpo lang daw sa bagbag ni Veron ang kanyang kuya. At naalala niya rin ang mga sinabi ni Joshua sa kanya kanina na hahayaan na lang ba daw ni Agaris na mamuhay na palagi na lang tumatakbo sa buong buhay niya. At nagkaroon ito ng lakas ng loob upang lumaban. Bigla niyang sinugod si Veron at aakmang susuntukin niya ito ngunit bigla naman siyang sinugod at sinuntok sa mukha ni Duncan. At nagsalita si Veron. Binalaan niya si Agaris na kung gagawa daw ng katarantaduhan ang bastardong si Ash ay hindi niya na daw sasabihin pa kay Agaris ang gagawin niya sa buong pamilya nito. Bigla naman silang nagulat nang nagsalita si Icarus. Sinabi nito na nakakaawa naman daw kung ganoon. At sinabihan niya sina Veron na ang pag-ho-hostage ba daw ang pinakamahusay na may isip na mga maharlikang katulad nila pagkatapos hindi matalo ni Veron ang isang tao. At sinabihan niya sila ni Veron na wala daw silang mga dignidad. Nagalit naman si Duncan nang marinig niya ito at ang lakas naman daw ng loob ng isang commoner magsalita ng ganoon. Napangiti lang naman si Veron nang marinig niya ang mga sinabi ni Icarus at nilapitan niya ito at tiningnan at sinabing nakakatuwa daw ito. At walang kaano-ano ay bigla niyang sinipa sa mukha si Icarus at hindi niya ito tinigilan habang nagsasalita. Sinabi niya na ang mundo daw ay isang survival of the fittest. Kailangan lang daw nilang gawin ang lahat para magawa nilang apak-apakan ang iba. At halata naman daw na ang malalakas ay binibiktima lamang ang mga mahihina. At kung sinusunod lang daw nila ni Icarus kung ano ang sinasabi nila na nasa itaas, ang lahat daw ng ito ay hindi mangyayari. At nangyayari lang daw ito dahil sila daw ni Icarus na mga basura ay sinusubukang baguhin ang principle na ito. At tinanong niya si Icarus kung bakit sila na mga maharlika ay hindi magagalit kung ganito ang ginagawa nila ni Icarus. Pinigilan naman ni Duncan si Agaris na makialam sa ginagawa ni Veron kay Icarus at sumisigaw na lang ito na tigilan na ni Veron ang kanyang ginagawa dahil baka mamatay si Icarus kung ipagpapatuloy pa niya ito. At nakangiti namang nagsalita si Duncan at patanong niyang sinabi na kung ano ba daw ang gagawin ng kaibigan nila ni Agaris at Icarus kung makikita daw niya ito. At bigla siyang nagulat at napalingon ng biglang may tumawag sa pangalan ni Veron. At napalingon naman si Veron. At makikitang dumating na si Joshua na nagpapanggap sa pangalang Ashven Frederick at nagsalita. Sinabi nito na sinira daw ni Veron ang pangako nilang dalawa at nagdesisyon daw si Veron na gawin ang walang kakwenta-kwentang bagay na ito. At galit niyang sinabihan si Veron na pagsisisihan niya daw ang ginawa niyang ito. Galit namang nagsalita si Veron at sinabihan niya si Ashven Frederick na hindi pa daw ito sapat sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Sumagot naman si Ash at sinabi niya na ang pananakit daw ni Veron sa kanyang mga kaibigan ay mas masahol pa kaysa sa kanyang iniisip. Napatulala naman si Agaris at napanganga na lang nang tinawag silang mga kaibigan ni Ash. Sinabihan naman ni Ash si Veron na simula daw sa ngayon ay pagbabayaran na niya ang lahat ng kanyang ginawa. Nagalit naman si Veron at sinabihan niya si Ash na huwag lumapit sa kanya kung ayaw niyang masaktan si Icarus. At pinagbantaan niya si Ash, sinabi nito na mayroon daw siyang lakas hindi lamang para sirain ang kanilang mga pamilya kundi para i-frame ang lahat ng ito kay Ash at palayasin ito sa akademya. Napatigil naman si Ash nang marinig niya ang sinabi ni Veron at bakas naman sa mukha ni Veron ang saya nang makita niyang huminto si Ash at siya ay nagsalita. Tinanong niya si Ash na kung sa wakas ba daw ay naiintindihan na ni Ash ang sitwasyon na mayroon sila. At mabuti kung ganoon, dahil ano naman daw ang magagawa ng anak ng isang sirang pamilya. Napahanga naman si Natasha nang makita niya ng personal si Ash at nagsalita. Sinabi niya na mas kahanga-hanga pa daw si Ash kaysa sa kanyang inaasahan. Nagsalita naman si Gawag, patanong niyang sinabi na ano ba daw ang meron siya. Katapangan lang naman daw ang lahat ng mayroon si Ash. Ngunit ano ba daw ang sinasabi ng tanggang si Ash kanina? Sa tingin ba daw ni Ash ay kaya niyang harapin ang bawat isang pamilya na nandito sa ngayon?
O ganoon lang ba daw katanga si Ash na hindi daw nito alam kung ano ang pinagsasabi nito? At kahit daw napaniwalaan nila ito, talaga bang iniisip daw ni Ash na maaari niyang gawin yon, siya na hindi isang Maharlika o isa man mula sa The Five Duke families? Nagsalita naman si Natasha at sinabi niya na 3 daw silang mula sa 12 families ang nandito. At kahit daw na ang mga anak ng karamihan sa Five Duke families ay walang magagawa. Maliban na lang kung ito daw ay mula sa Agnes Duke families o mula sa Tremblin Duke families. Nagsalita naman ulit si Veron. Sinabi niya na hindi na daw mahalaga kung sino si Ash dahil tatapusin na niya daw ang lahat dito. Ngunit bago daw yon, hayaan daw siyang tanungin niya si Ash ng isang bagay. Sinabi niya na mukha naman daw alam ni Ash ang tungkol sa dunling na hawak niya, kung kaya bakit daw ito ibinalik ni Ash sa kanya. At pwede daw sana itong gamitin ni Ash para takutin siya gamit nito. Nakangiti namang tumugon si Ash. Sinabi niya na hindi daw siya gumagawa ng mga maruruming gawain tulad ni Veron. Napatawa naman si Veron at sinabi niya na ganyan nga naman daw talaga si Ash, at madi-disappoint daw siya ng husto kung ang ugali daw ni Ash ay biglang nagbago. At dahil daw hindi ito maiintindihan ng isang lower class na tulad ni Ash ay hayaan daw siya nitong turuan siya. At may ipinatak si Veron sa kanyang singsing at nagsalita ulit. Sinabi niya na ang dunling daw na hawak niya ay isang bagay na mas higit pa sa inaasahan ni Ash. At kung lalagyan daw ito ng sapat na mana na tulad ng ginagawa niya ay magkakaroon daw siya ng isang sapat na kapangyarihan na higit na mas malakas kaysa kay Mocker na sapat na para talunin si Ash. At makikita na pinalilibutan na ang buong katawan niya ng isang armor at may hawak-hawak na siyang isang espada sa kanang kamay niya at itinutok niya ito kay Ash at nagsalita. Sinabi niya na sa lugar daw na ito kung saan ang kapangyarihan ng iyong pamilya ang nagtatakda ng lahat ay wala daw may magagawa si Ash upang baguhin ang anuman gamit ang sarili nitong kapangyarihan. At ipapakita daw ni Veron kung gaano daw katanga ang mga aksyon ni Ash. Mayabang naman na nagsalita si Gawag at sinabi niya na may pareho daw silang may B-rank na dunling ni Veron ngunit si Veron daw ay nagawa itong ipakita sa isang astig na pamamaraan. At patanong niyang sinabi na kung kailangan niya na ba daw na humingi sa kanyang ama ng isang mas magandang dunling. Nagsalita naman si Natasha at sinabi niya kay Gawag na sa tingin ba daw niya ay bibigyan siya ng isang bagong dunling ng kanyang ama dahil nagkakahalaga daw ito ng milyong-milyong pirasong ginto. At sinabi niya na ang dunling daw na meron si Gawag ay okay na. At sa anumang kaso, sayang naman daw kung ganito lang ang mangyayari kay Ash dahil type pa naman daw niya sana ito. At maganda sana kung hindi daw siya nakilala ni Veron. Narinig naman ito ni Veron at sinabi niya na maboboard lang daw si Natasha sa personalidad ni Ash sa isang araw. At higit pa daw doon ay naalala niya daw kay Joshua ang tanga na si Simis na nagrebelde din laban sa kanila at sinubukang baguhin ang lugar na ito. Ngunit sa huli daw, naging isang lumpo na ito at hindi na makakalakad sa buong buhay niya. At gagawin niya rin daw ito kay Ash sa lalong madaling panahon. At tumawa ito sa harap ni Agaris na hawak-hawak ni Duncan at bakas sa mukha ni Agaris ang galit sa ginawa ni Veron sa kanyang kapatid. Nagulat naman si Veron nang biglang lumakad papalapit ulit si Ash sa kanya at tinutok ni Veron ang espada nito sa leeg ni Icarus at sinigawan niya si Ash. Pasiga niyang sinabi kay Ash na hindi ba daw sinabihan niya itong hindi kumilos ng basta-basta. At pasiga niyang tinanong ito na kung gusto ba daw talaga ni Ash na makita ang kanyang pamilya na masira para sa mga bastardo na sina Icarus at Agaris. Tumugon naman si Ash at sinabi niya kay Veron na hindi ba daw siya mismo ang nagsabi na ito daw ay isang lugar na kung saan ang kapangyarihan ng iyong pamilya ang tumutukoy sa lahat. At inilabas ni Ash ang isang dunring at ipinakita niya ito kay Veron. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.